Romans chapter 9, verses 7 to 12. I'm reading from the King James Version. Neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac shall thy seed be called. That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. But the children of the promise are counted for the seed. For this is the word of promise. At this time will I come, and Sarah shall have a son. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger. May the Lord bless the reading as well as the hearing of his holy and infallible word. Saved by grace, not by race. Election unto salvation. Many years ago, I have requested one of my professors at the Bible College, Dr. Fred Catalan, to speak at our church anniversary celebration. But for some reasons that I cannot recall or remember anymore, he could not come to celebrate with us. So he sent his pastor friend instead from Mandaluyong to preach for him. Hindi ko po personal na kilala itong kaibigan niyang pastor na ipinadala niya sapagkat hindi nga siya makararating. Now, sa course of our conversation, ay nauwi kami sa topic ng election to salvation. Mariin po ang kanyang paninindigan. Ang sabi po niya, he said, I do not believe that doctrine. There is no such thing as election to salvation. Kaya't tinawag ko po ang pansin niya sa 2 Thessalonians 2:13. I directed his attention to 2 Thessalonians 2:13 para ipakita po sa kanya na nagkakamali siya sa kanyang sapantaha. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Alam niyo na ang kasunod nun, naging awkward na lahat. Medyo mahirap na for the rest of the anniversary celebration because he's against, vehemently against this doctrine. Now, dalawang bagay ang makikita natin mula doon sa talatang ito. Una, indeed, humihirang ang Diyos ng mga ililigtas sa kaligtasan o tungo sa kaligtasan. At ito'y ginawa niya buhat pa nung una. Pangalawa, ang proper response dito sa truth na ito is what? Thanksgiving, praise, worship, honoring God, you say. We are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because there's the reason for the thanksgiving. Because God had from the beginning chosen you to salvation. So hindi natin inaasahan yung
rejection. Instead, thanksgiving. Amen? Na kung maaalala ninyo, mayroon pong katanungan ang inihahanap ng kasagutan ni Paul sa pagsimula po ng chapter 9. Ito po yung katanungan kung ang Israel na siyang talagang bayan ng Diyos, na sila ring pinagkalooban niya ng maraming privileges, klaro yon doon sa chapter 9 verses 4 to 5 of Romans. Ang tanong, bakit marami sa mga Israelite ay hindi ligtas? Bakit marami sa kanila ang nasa ilalim ng sumpa at hiwalay kay Kristo? Nawalan lamang po ba ng kabuluhan ang salita ng Panginoon? Ang kanyang mga pangako? Nabaliwala lamang po ba ang kanyang pakikipagtiban sa kanila? Nabigo po ba ang plano at layunin ng Diyos? Has the Word of God failed? Yun yung tanong sa Romans 9:6. This is precisely the question or the problem that Paul is faced with. If Israel is God's covenant people, to whom so many glorious privileges has been given, why are so few Israelites saved? And why are so many are accursed? Why are so many are separated from Christ? So ito yung problema. Ito yung katanungan, you see. And so again, has the Word of God failed? At ang sagot ni Paul dito ay hindi. No. That's the answer of Paul. No. Hindi. Why? Again, going back to Romans 9:6, for or because they are not all Israel which are of Israel. Ang argumento po ni Paul ay ganito. Kung ang buong bayan ng Israel ay hinirang ng Diyos, kung ang layunin niya sa simula't simula pa ay iligtas ang buong o ang lahat ng nagmula sa lahi ni Israel, meaning may dugong Hudyo, kung gayon silang lahat ay dapat nangaligtas. Pero malinaw po na hindi nga lahat ng Hudyo ay nakaranas ng kaligtasan. Kaya't isa lamang po ang pwedeng conclusion mula dito. Hindi lahat ng nagmula sa lahi ni Israel ay hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Amen? Are you following me? So yun po ang klaro doon. Yung mga susunod na mga talata, pagkatapos nito, na siya naman nating text, ngayong umaga ang magbibigay or magpo-provide ng proof para sa argumento ni Paul. Madalas ko pong naririnig ang ilang mga argumento laban sa katuruang ito ng election unto salvation na malinaw namang itinuturo ng banal na kasulatan, pero may mga pangangatwiran laban dito. Sabi ng iba, hindi maaari na humirang ang Diyos tungo sa kaligtasan sapagkat lalabagin nito ang freedom of the will of man. So yun yung unang unang problema na inire-raise nung iba. Yung iba naman, sasabi na kung totoo na nagsagawa na ang Diyos ng paghirang sa ikaliligtas, buhat pa nung una, lalabas po, hindi makatarungan ng Diyos. Hindi siya fair na Diyos. Pero mga kapatid, kung naniniwala po tayo na siya ay sovereign, kung naniniwala po tayo na lahat ng mga bagay nasa ilalim ng kanyang kontrol, kung naniniwala tayo na lahat ng bagay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan,
Kung naniniwala tayo na lahat ng bagay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, if we believe that this God, the God of the Bible, is sovereign, that everything is under His control, that everything is under His rulership, kung yun yung ating paniniwala, na siya ay may karapatan na gawin ang anumang nais niya sa sariling kanya o sa pag-aari niya, if we believe that He has the right to do whatever He wants to His own, well then, hindi problema yung issue of fairness, yung issue of the freedom of man's will. After all, mga kapatid, sa karanasan, alam natin na ganito mismo ang kapangyarihang ine-exercise na ng Diyos bilang ating sovereign Lord God. Sino pumili ng kulay ng iyong balat? Ikaw ba? Sinong nagpasya? Kung kaninong magulang o pamilya ka isisilang? May say ka ba doon? Nagkaroon ba tayo ng pagkakataon? Has the Lord given us the choice as to what color of the skin we would have? Or the family that we would be born into? Meron pa tayong say doon? Sino nagtalaga kung saan at kailan ka ipapanganak? Sino ang nagpasya sa haba ng iyong buhay? Sino po ang nagpasya sa mga kakayahan na mayroon ka at personalidad na iyong taglay? At marami pang iba. Sino po? Natitiyak kong hindi ikaw. At natitiyak kong hindi tayo. Ang Diyos po. Siya lamang. Why? The simple answer of the Bible is because it is His prerogative. He is God and we are not. Amen? Acts 17:24 to 28. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined. Walang consultation. Amen? No consultation was done. He in His own and by His own prerogative determined the times before appointed, and He determined the bounds of their habitation. And what's the simple reason given by the Apostle Paul? Verse 28, very familiar. For or because in Him we live and move and have our whole being. Halos ganito rin ang tono ng Daniel chapter 4 and the verse is 35. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Yun yung problema. Kasi we, as simple human beings by nature, reject this idea. Ako? Nothing? No. I am somebody. I am somebody important. Etc. Sige, claim what you want to claim. Pero ang Biblia ay nananatiling
Tama nang sabihin niya, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. And he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stop his hand or say to him, what doest thou? Now, basta natin dito po sa ating text kung paano pong in-expound at ipinakita sa atin ni Paul ang paghirang na isinagawa ng Diyos mula pa lamang doon sa pagsisimula ng kasaysayan, specifically ng bayang Israel. At this point, Paul would demonstrate to us, illustrate to us, the basis of this wonderful truth sa pamamagitan ng pagbabalik niya sa kasaysayan ng bayang Israel. Sa pamamagitan po ng buhay ng mga magulang ng kanilang lahi. So he would go back to the patriarchs and demonstrate to his audience that indeed God is sovereign in salvation and sovereign in election. So, sa ganitong paraan, mapapatunayan po na ang mga salita at pangako ng ating Panginoong Diyos, tapat na Diyos, makikita nating tunay at nangyayari. Now, una pong ipinako-consider sa atin si Abraham. Nalalaman po natin na pagano ang mga ninuno ni Abraham. Ito sapagkat sa Ur ng Mesopotamia siya isinilang at nagkaisip. So, Abraham was born originally in a pagan nation. Hindi niya nakikilala ang tunay na Diyos. Lumaki si Abraham na ang sinasamba sa ng kanyang buong angkan ay mga Diyos-Diyosan sa kanilang lupain. Malinaw yan sa Joshua 24:2. Malinaw po na hindi si Abraham ang humanap sa Diyos. While he was busy worshiping their paganistic gods, the Lord sought him. The Lord met with him. You see, hindi niya kilala ang Diyos. Ang tunay na Diyos ang humanap at ang tunay na Diyos ang tumawag kay Abraham. Patunay po dito ang sinasabi sa Nehemiah chapter 9 and the verses 7. Na ang Panginoong Diyos ang tapat sa tipan at self-sufficient na Diyos ang humirang kay Abraham at tumawag sa kanya palabas sa Ur. It was God, brothers and sisters, who took the first initiative in the life of Abraham. Amen? Na nagpapatuloy si Paul sa illustrate ng truth na ito using the example of the patriarch, you see. Now, maaaring sabihin ng iba, given na yung bagay na yon sapagkat para makapagsimula ang Diyos sa pagtatatag ng isang bayan, dapat magsimula siya somewhere. After all, hindi masyadong pinagtatalunan na talaga na may hinirang na bayan o may hinirang na bansa ang Diyos sa lumang tipan. Yun na nga po yung Israel. Yung pribilehiyong yan ay ibinigay sa bansang Israel. Wala pong tumututol yan, tanggap ng lahat yan. Hindi po yan pinagtatalunan. Ang issue ay kung ang lahat, bawat individual na nanggaling sa lahi ni Abraham, na nanggaling sa angkan ni Abraham, alalawang bagay ang mga Hudyo ay maliligtas.
Diyan po nanggagaling si Paul nang sabihin niya sa verse 7, Romans 9:7, neither because they are the seed of Abraham are they all children. Uulitin ko. Neither because they are the seed of Abraham are they all automatically, if I may add, children. But in Isaac shall thy seed be called. That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. But the children of the promise are counted for the seed. For this is the word of promise. At this time will I come, and Sarah shall have a son. Na maaalala po ninyo na may isa pang anak, si Abraham. Sino po? Ishmael. Si Ishmael ay anak ni Abraham sa Egyptian slave na si Hagar. Now, Ishmael is older than Isaac. He's older by 13 years, you see. Mas matanda po ng 13 taon si Ishmael kay Isaac. So, sa natural nating thinking, yun yung i-prefer, right? Kasi mas pangana yun eh. Pero klaro po sa ating mga talata na hindi hinirang ng Diyos si Ishmael. Physical siyang anak ni Abraham, oo. Pero hindi siya ang anak na ipinangako. Si Isaac po yun. At ang pagsilang ni Isaac, mga kapatid, ay bunga ng supernatural and divine intervention sapagkat lubang matanda na si Sarah para maglihi at manganak nung panahon na yon. Klaro na it was a miracle. Napakaganda po itong picture kung paanong hindi rin natin kayang i-produce yung spiritual light sa sarili natin. Amen? Tayong mga what? We are dead in trespasses and sins. Ephesians 2:1. So, picture natin yun kung tutusin Pwede nating makita ang ating sarili doon. Sarah was no longer capable, and Abraham too, of course, na magkaanak. So the only way na matutupad yung pangako is by divine intervention. Amen? The same is true with us. The only way for us to come to know God, the only way for us to see His beauty and His worthiness is for the same God to visit us and perform the miracle of regeneration within us. As simple as that, you see. Bakit ayaw ko sa Diyos? Dahil hindi pa binibigyan ng buhay ang kalooban mo. At yun yung ipagmamakaawa mo sa Diyos. If you are in that situation, very far from God, away from God, cold and indifferent in the things of God, you have hope. Come to Him and ask Him to perform that miracle of regeneration in you. It is, brothers and sisters, the Spirit that quickens. The flesh profits nothing. Si Ishmael po ay result ng human effort. Human effort of Abraham and Sarah. They were thinking, maybe we could help God. You see. So it's been lingering.
So siguro hindi may kagagalit ng Diyos kung tutulungan na natin siya na matupad ang pangako niya sa atin. So they came up with this very, very wise idea. Abraham, if I remember it right, I think it was even Sarah who suggested. And so this human effort was made by Abraham and Sarah in cahoot with the Egyptian slave, Hagar. Alam natin mga kapatid, na hindi ito nagdala sa kanila ng solusyon, kundi ng mas mabigat pang problema. What a reminder, brothers and sisters. Sa buhay natin, pinipilit mong patakbuhin ang buhay mo. Alam nyo, nasusubok ang pananampalataya natin kapag ka medyo masalimot na ang buhay. Yun yung mga panahong, pwede namang hindi magsimba. Pwede namang hindi sumamba. Pwede namang hindi gumawa ng ganito at ganyan. Bakit? Eto, may problema So, una muna to. Sana napunta yung, my God shall supply what? All. Gaano? All my needs. According to His riches. Amen? Bakit biglang-bigla, shoot na sa balde, o ibinabasura na ang lahat ng mga prinsipyong tinuturo ng banal na kasulatan dahil naniniwala ka, kung hindi tayo kikilos, walang gagawin ng Diyos. Oh my. Yung mga tumatanda na nating mga binata at dalaga, makapag-asawa na nga kahit sino. Yung ating mga mag-asawa na hindi magkaanak, makapagsayaw na nga. Sa ubando. So on and so forth. Oh mga kapatid, we are supposed to walk by faith and not by sight. Lulusawin ng Diyos before our very eyes ang mga itinayo nating buhanging kastilyo. Oh, brothers and sisters, if we do not walk, if we do not live in accordance to His word, we are standing on sinking sand. May mga initial successes, pero mas masakit sa ulo ang dala ng ating paglabag sa salita ng Diyos. Nangungusap ako sa inyo bilang isang nagmamahal na pastor na kumakalinga sa inyong mga kaluluwa. Hindi ko alam lahat ng sitwasyon ng bawat isa dito. O halimbawa, yung mga nagpapagamot. Anong ginagawa natin? Mas payapa pa tayo sa sasabihin ng doktor kaysa sa paniniwala na ang Diyos ang ating ultimate healer. So nakadepende sa information na ibibigay sa atin, yung peace na nasa loob mo. Sa halip na ikaw ay pumayapa, ano man ang mababalitaan mong resulta ng mga test na meron ka, dahil naniniwala ka, ultimately, siya ang giver of life at sustainer of life. I could go on and on, brothers and sisters. But these examples would suffice for now. But God, we're dead in trespasses and sins. At sino nag-introduce ng change? But God. Ephesians 2, 4 and 5. But God, who is rich in what? Mercy. For His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins. That's how hopeless and helpless we are sa sarili natin. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Amen?
Pero marahil, sa kabila nito, mayroon pa rin pong mga tututol, sasabihin po ng iba, hindi naman kasi pure-blooded Jew si Ishmael eh. Hindi si Sarah, nanay niya. Kundi muli, ang Egyptian, si Hagar, alipin lamang ni Sarah. Kaya hindi talaga si Ishmael ang pinili ng Diyos. Na para malinaw at masagot, maging ang mga agam-agam na ito, mga kapatid, nagbigay si Paul ng isa pang halimbawa. Klaro po na ipinagpapatuloy lamang ni Paul ang kanyang argumento nang sabihin niya sa verse 10, Romans 9:10, not only this and not only this. So you could see that these examples are connected with each other. Again, verse 10, and not only this, not only the example of Abraham and the example of Isaac and Esau, Isaac and Ishmael, not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth, it was said unto her, the elder shall serve the younger. Napakaganda pong illustration ito ng nais ipunto ni Paul upang masagot na once and for all kung meron mang iba pang argumento laban sa kanyang itinuturo. Kasi po this time, iisa na lamang ang magulang ni Esau at ni Jacob. Pareho silang Hudyo, o parehong Hudyo yung kanilang mga magulang. Parehong pure-blooded Jew. So na-cancel na po nito yung sinasabing kalamangang mayroon si Isaac over Ishmael. Bukod dito, ang paghirang po ng Diyos kay Jacob sa halip na si Esau ay labag sa kanilang normal standard birthright or primogeniture. Kung saan ay sinasabing mas prioridad ang panganay kaysa sa bunso pagdating sa mga blessing. You all know that. Bagamat kambal po kasi itong dalawang ito, una pa rin pong lumabas si Esau mula sa sinapupunan ni Rebekah. So dapat ang may prioridad sa blessing ay si Esau. Now, higit pa po sa mga ito, makikita rin natin ang paghirang kay Jacob sa halip na si Esau ay isinagawa bago pa sila pareho isinilang. Bago pa sila nakagawa ng anumang mabuti o masama. Sumatotal, ang paghirang po ng Diyos ay hindi nakabase, hindi nakadepende sa anumang nagawa o sa anumang hindi nagawa ng isang individual. In short, not by works. Anong basihan kung gayon? Well, kung ibababa lamang po natin ang ating pagbasa ng kaunti, pagdating natin doon sa verse 18, Romans 9:18, ibinigay po ang sagot. Therefore, hath he mercy on whom he will have mercy. Amen? Kahit dun sa usapin ng mercy, kita mo yung sovereign right ng Panginoon. I will have mercy on whom I will have mercy. Sabi nga beggars cannot be choosers. Amen? Sovereign right ngayon. Now, may tatanong natin marahil, bakit ito ang piniling paraan at basihan ng pagliligtas ng Diyos? Bakit yung awa niya? Bakit yung grasya niya? Bakit kinakailangan niyang humirang sa ikaliligtas? Bakit kailangan ipamalas niya ang kanyang saganang biyaya, ang kanyang mayamang awa at habag? Ang simple pong sagot ay sapagkat walang ibang paraan. He must take the first initiative. There's no other way. You see, we are dead in trespasses and sins, remember? According to Ephesians. Napakasama at napakalala ng lusak na kinasasadlakan ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Lubang malalim ang bangin na kanilang pinagkahulugan, hindi nila kaya umahon sa sarili nila. Hindi yan po ang tema ng Psalm chapter 40?
He brought me up also out of a horrible pit, out of a miry clay. In the meantime, all I can do is to beg and wait patiently upon Him and upon His help. Because I am totally helpless. That's the picture being painted in in Psalm 40. Amen. At yan tayo, mga kapatid. Kung hindi siya maaawa sa atin, mananatili tayo sa ating rebelde at makasalanang kalagayan. Romans 3 in Filipino, beginning verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Sila lahat ay nangalihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. The reason why you are even here is because He has intervened. It's because He has visited you. So it is no accident that you are here. So may we be sensitive to His message to us. No one, not even a single one, seek after God. Kaya siya ang dapat na may gagawin. You see, kung ganito po kalala ang talagang kalagayan ng bawat isang taong makasalanan, paano niya hahanapin ang Diyos sa sarili niya? Paano siya tatawag sa Diyos? Maliban lang ang Diyos mismo ang unang humanap at ang unang magpakilala sa Kanya. At yan mismo ang ginawa niya, gaya na rin ang mababasa natin sa previous chapter, we're in Romans 9. Now, you would remember sa Romans 8, beginning verse 29, again in Filipino, sapagkat yaong mga nanguna pa'y Kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya, pansinin nyo, na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak upang siya maging panganay sa maraming mga kapatid. At yaong mga itinalaga niya ay Kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman ninuli. Niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman ninuli. Niya. God is everywhere in these verses. From beginning to end of our salvation experience, brothers and sisters. Whom He did foreknow, He did predestinate. Whom He predestinate, He called. And whom He called, He justified. Amen? Oh, praise be to His name. Brothers and sisters, umaasa po akong naging malinaw sa atin ang pag-aaral na ito. Umaasa po ako na naging malinaw sa atin na ang author ng salvation ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Salvation is of the Lord. Na ang ugat ng kaligtasan ito ay ang kayamanan ng Kanyang mga awa. Hindi ang ating mabubuting mga gawa. Hindi ng lahi na ating pinagmulan o ng ating mga katangian. Na ang tanong sa ating pagtatapos, ano kung gayon ang dapat maging pagtanaw natin dito? Well, ito ang una, maging sino ka man, hindi hopeless ang situation mo. Gaano man kalala ang mga kasalanang nagawa mo. Gaano man kasuka-suka sa pagtingin mo ang naging paraan ng pamumuhay mo. Maaari kang makaranas ng Kanyang katubusan. Maaari kang makaranas ng Kanyang kaligtasan. Posible ang binagong buhay sa Kanya. Yan yung una kong nakitang katotohanan dyan. At kung malinaw sa iyo na yun pala ay posible sa Diyos, anong gagawin mo? Come. If it's clear to you
that there is hope in God, that this God is able to introduce change in your messy life, what are you going to do? What is the most natural thing to do? Come to Him. Do not delay. Come to Him now. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kahit hindi ka karapat-dapat, come. Yun yung qualification mo actually. If you think you're not worthy, then you are qualified. Come. Come to Him. Lapit sa Kanyang mga walang kakayahan at manalangin ng may buong pagmamakaawa na ikaw ay saklolohan niya. Napakagulo po, Panginoon, ang buhay ko. Wala na akong ginawang tama. Mamamatay na lang po bang meaningless ang buhay ko? Nagmamakaawa ko sa iyo, Panginoon. Kumilos ka sa puso ko at buhay ko. Amen? Kung parang pointless, I mean, I call that dead frenzy. Ang dami mong activities, pero walang buhay. Parang ano uli? Parang pato na putol na ulo, pero kumakasag. Yun yung illustration. Kaya niyang magbigay ng buhay. It's not too late for you. If you are here right now, if you could hear me, it's not too late. Come to Him. Kung ikaw na may mananampalataya, well, ito ang opportunity para sa iyo to glorify Him. To thank Him for what He has done in your life. This is an opportunity for you to reaffirm, you see, yung iyong trust sa Kanya, yung hope mo sa Kanya, and to remind yourself, indeed, He will work all things for my good. He will work them together for my good. After all, hinirang niya ako alinsunod sa Kanyang purpose. Amen? There's the connection. Hinirang niya ako ayon sa Kanyang kalooban, at ang pangako niya, gagawin ko ang lahat ng mga bagay, but good and bad, para sa inyo na aking tinawag ayon sa aking kalooban. Oh, nagdadala po ito ng hope sa atin. Kahit gaano nakalalim ang kinalalagyan mo bilang mananampalataya, alam mo, merong wisdom sa likod nito. Dahil marunong sa lahat ang tumawag sa iyo. Mangusap po nawa ang Panginoon sa atin. Amen.